Noong taong hindi na maalala ng karamihan, may isang estudyante na ang pangalan ay unti-unting nabura sa alaala ng mga tao. Si Mira, tahimik, mahiyain, at laging mag-isa. Sa eskwelahan, siya ang paboritong puntirya ng mga bully. Araw-araw, may tukso, may tawa, may panlalait. Hanggang sa dumating ang gabing hindi na siya nakauwi. Sabi ng mga investigasyon, nawawala lang daw siya, pero may mga bulong-bulungan. May nagsabing may nangyaring masama. May nagsabing may mga estudyanteng sangkot, pero walang gustong magsalita. Takot o baka konsensya. Pagkalipas ng ilang araw, may isang tambay na nakapansin ng kakaibang amoy sa ilalim ng isang lumang tulay sa labas ng bayan. Doon nila natagpuan ang isang drone at sa loob nito, ang katawan ni Mira. Hindi na nalaman kung sino ang may gawa. Nabaon ang kaso. Parang siya rin. Iniwan, tinago, kinalimutan. Pero hindi pala lahat. Pagkaraan ng ilang buwan, nagsimulang kumalat ang mga balita. Mga aksidente sa tulay, motor na biglang nadudulas kahit tuyo ang kalsada, sasakyang nawawalan ng kontrol. May ilan pang nagsabing may nakita silang babae sa gilid ng tulay, nakatayo lang, nakatingin. Isang tricycle driver ang nagsabi. Akala ko pasahero, pero nung tinanong ko kung sasakay siya, hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin, tapos bigla na lang nawala. Simula noon wala nang gustong dumaan doon mag-isa lalo na sa gabi. Isang gabi, may grupo ng kabataan ang naglakas loob. Trip lang, walang multo, sabi nila. Tumambay sila sa tulay, nagtatawanan, parang walang pakialam sa mga kwento, hanggang sa may narinig silang mahinang iyak. Uy, naririnig niyo yon? Tanong ng isa. Tumahimik ang lahat. Mula sa ilalim ng tulay, may tunog, parang may humihingi ng tulong. Isa sa kanila ang sumilip at doon niya nakita isang babaeng basa ang buhok, maputla at may bakas ng lungkot sa mukha. Nakatitig ito sa kanya, hindi galit, kundi parang may hinihintay. Tulong, mahina nitong sabi. Napaluhod ang binata sa takot. Nang kumurap siya, wala na, pero may naiwan, isang bakas ng basang kamay sa braso niya. Kinabukasan, nabalitaan na lang ng mga tao na aksidente ang grupo. Isa lang ang nakaligtas at paulit-ulit niyang sinasabi sa ospital. Hindi siya galit, gusto lang niya ng hustisya. Hanggang ngayon, may mga dumadaan pa rin sa tulay at minsan, sa katahimikan ng gabi, may maririnig kang mahinang boses na sumasabay sa hangin. Naalala mo ba ako?